Diyos na buhay, isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at sa patuloy na mga sumusubaybay sa ating programang Sa Diyos Walang Imposible. Ang programa po na sa inyo po ay patuloy na naghahatid ng pag-asa, paglago, pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo, saan man kayo naroroon, halina po kayo at sama-sama po nating pagnilay-nilayan ang mga salita ng Diyos na patuloy na sa atin po ay nagbibigay ng kalakasan at patuloy na pagkakilala sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Ngayong umagang ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena. Sa inyo po ay nag-aanyayang samahan po ninyo ako muli sa loob po ng isang oras ng pamamahayag ng kanyang banal na salita. At umasa po na mayroon pong magandang mangyayari sa atin sa oras na ito. Hallelujah! Sapagkat ang kanyang mga salita ay lagi po itong nagtataglay ng kapangyarihan. Sinusundan po ito ng mga tanda, himala at kababalaghan. Hallelujah! Araw po ng Martes, mga kapatid. Ating pong inaalala ang ating mga mahal sa buhay na kung saan ay pumanaw na, mga kapatid. Kaya marami po sa ating mga kababayan ang sa ngayon po ay nasa mga sementeryo. Praise God. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? At sa araw na ito, hindi yan ang ating pag-uusapan sapagkat alam naman po natin na yan ay naibahagi na po sa inyo ni Pastor Tony Rodeo. Nakailang ulit na po siyang nagpaksa ng mga tungkol po sa undas. Kung sa kanya'y manda. Ating pong mensaheng pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po sa pagninilay-nilay ng kanyang mga salita. Mga hakbang sa pagninilay-nilay sa Biblia. Sa Diyos walang imposible. Kung sa kanya tala. Bakit ba tayo nagninilay-nilay? Diyos wala. At ano ang mga hakbangin para po sa pagninilay-nilay o pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita? Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? At yan ay ating ginagawa araw-araw. Nadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba? So, bati muna tayo sa ating mga kapatid. Ngayong umagang ito, binabati po natin ang isang maligaya ang panonood ng ating mga kapatid mula po sa Toronto, Canada. Binabati po natin Brother Israel and Sister Marilu Quinto. Purihin ng Diyos, isang mabiyaya at mapagpalang hapon o gabi po dyan sa inyo sa Toronto, Canada. At sa inyo na rin pong anak na si Chelsea Kedo. At mula naman po sa Alberta, Canada, binabati rin natin ang isang maligayang hapon na panonood ang ating kapatid na sina Brother Max at Sister Memia Tapulaw. Kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakapiling po nila ngayon sina Diana at JR, Maxine at Mia na kanilang apo. Binabati rin natin ang isang maligayang paglinig ang ating kapatid, Brother Bob Yuson Adendito. Good morning, Brother Bob. Nasa NKTI ka pa ba o nasa San Pedro na? Kumusta na po, Brother Bob? At sa iyong mga apo na sina Ali at Rado, sa iyong mga anak na sina King RJ, NK at Wawi, at maging sa iyong mga manugang. Sa Diyos walang imposible. Kung sa kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. At mula naman po sa Santa Rosa, Laguna, binabati na rin Ate Beth Rivera. Good morning sa iyo, Ate Beth. At sa iyong mga pamangkin at sa iyong mga kapatid. Praise God. Happy viewing po. Sa Diyos walang imposible. At mula naman po sa Pulang Lupa, Sister Nelly Salineno Chiaba. Good morning, kapatid. At sa iyong buong pamilya. Kung sa kanya'y mananalig. And from
from Toronto, Canada, Sister Rosemary and Brother Gilbert de la Cruz. Good afternoon po or good evening po sa inyo diyan at maging sa inyong mga anak na sina Daryl at Casey. Thank God, a blessed morning po pastor at sa lahat ng sa Diyos wala imposible. Pagbati galing po kay Mami Carmen Somido at Tatay Nick Somido. Good morning sa inyong mag-asawa. Dumako muna sa ating pong pambungad na panalangin mga kapatid. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagbati sa ating mga kapatid, tayo po muna ay dumako sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay nabiyayaan ng isang pagkakataon muli sa aming buhay upang kami ay makapagpasalamat sa iyong dakilang kabutihan. Salamat po ng marami sa buong magdamag na kami po ay iyong sinamahan at biniyayaan ng isang panibagong umaga, isang panibagong buhay na amin pong magagamit upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Salamat po ng marami sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayong umagang ito, O Diyos, kami po ay sama-samang lalapit sa iyong banal na trono na may kapakumbabaan. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga kasalanang ginawa at nagawa upang makatiyak at makasiguro kami na walang anumang magiging palangit at hadlang sa aming paglilingkod at higit sa lahat ay maging katanggap-tanggap ang aming pong gawain at ang aming pong buhay sa iyong harapan. At makatiyak at makasiguro na rin po kami na walang anumang magiging balakid sa aming pong mga panalangin. Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang siyang paghariin ninyo sa aming kalagitnaan upang kami ay minsan pa'y turuan, gabayan sa katotohanan ng iyong mga salita at sama-sama po namin aangkinin ang taglay na kapangyarihan nito kahit kami nananalig at sumasampalataya na mayroong magandang mangyayari sa amin sa araw na ito. Salamat po, ako na yung lingkod. Gamitin nyo lamang pong instrumento at daluyan ng iyong mga salita. Dalangin ko sa aking mga kapatid na maging bukas, maging malaya ang puso ng bawat isa upang sa gayon ang iyong mga salita ay patuloy na tumimo sa kanil sa ikabaturan ng kanilang mga puso at ito ay magsisilbing binhi na sisibol upang ito ay maging ganap na pananampalataya. Salamat po ng marami. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pinakamatamis na pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos na pagpapalain sa umagang ito, pagagalingin, palalayain, ay magsabi lamang po ng Amen, Amen, and Amen. Sa'yo, upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Yes, dear Lord. Upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Glory to God. Amen. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Glory, glory to God. Amen. Purihin ang Diyos. Mula sa Dasmariñas, Cavite, a blessed
blessed morning, Pastor, and everyone. God bless us all po. Pagbati mula po sa ating kapatid, Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Good morning, kapatid. At sa iyong buong sambahayan. At mula naman po dito sa Aristocrat Village, Admiral. Praise God, mapagpalang umaga po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatid. Mula po naman yan kay Sister Neng Moreno Ragasa. At sa kaniyang asawa na si Brother Francis. Sa kaniyang mga anak na sinal Gretz at Prisian. At ganun din sa kanyang manugang na si Luisa, at sa kanyang mga apo na si Goan at Peya. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. And from California, US of A, Brother June Balasta, good evening po sa iyo, kapatid. Purihin ng Diyos, happy viewing. And from Admiral Villays, binabati natin Sister Angie Albon and Brother Arnel Alpon at sa inyong buong pamilya. Good morning, mga kapatid. At mula naman po sa Quezon City, blessed morning po, Pastor Manny, at sa lahat ng mga kapatiran. God bless po. Mula po naman yan kay kapatid na April Eusebio. Happy viewing, Sister April, at sa iyong buong sambahayan. Pel Morales ng San Nicolas, Bacoor, Cavite. Magandang umaga sa iyo, kapatid na Pel Morales. Nagkailuki sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpuan. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos, laging forever. Bueno, mga kapatid, tayo ay magpapasimula sa ating pong paksang pag-uusapan ngayon na ating pong pinamagatang mga hakbangin tungo po sa pagninilay-nilay ng kaniyang mga salita, yung pong Bible, yung pong Biblia, yung pong banal na kasulatan. Yan po ang ating pag-uusapan. Bakit po? Ano po ba ang ibig sabihin ng meditation? Ano po ba ang mga hakbang upang maisagawa po natin ang tamang pagninilay-nilay ng kanyang banal na salita? Kaya bago po tayo magpatuloy, nais ko po muna kayong anyayahan na ibahagi na po natin ang ating gawain sa ating mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, kapuso, kapamilya o sino mang mga mahal ninyo sa buhay na nais po ninyong mahatiran ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. So ano ho ba ang pagkakaiba sa pagitan ng pagninilay-nilay o pagmumuni-muni at panalangin? Dahil ang dalawa ay medyo mahirap hong makilala at maunawaan, no po, hindi po natin ma-distinguish, no, kung ano po ang pagkakaiba ng mga bagay na ito. Pero sabi po ng banal na kasulatan, sabi po ang kasagutan at katugunan po dito, no, sa Biblia o sa kasulatan, kapag tayo po ay nagbabasa po ng Bible, ang Diyos po ay nagsasalita sa atin, no po. At sa panalangin ay kinakausap natin siya. So kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin ay nag-uudyok sa kung ano ang sasabihin natin sa Kanya. So sa makatwid, ang pagbubulay-bulay ay pag-isipang mabuti ang sinasabi ng Diyos sa atin mula sa Biblia at ihanda ang ating isip at puso para sa panalangin. So ang banal na kasulatan ang ating pundasyon kapag tayo po ay nananalangin. Ang pagmumuni-muni ay naghahanda para sa atin dito sa pamamagitan ng pagtulong sa atin na tumuon, maunawaan at matandaan at sumamba at ito po ay ilapat sa ating buhay. Praise God. So mga kapatid, ang pagninilay-nilay po, mga kapatid, o yung pong tinatawag po nating meditation, unang-una ay makikita po natin, ito po ay nagsisimula sa tinatawag po na kung papaano po ang yung pong ating pong pagbibigay tuon o yung pong nagsisimula ito sa iniisip natin o pag-iisip tungkol po sa banal na kasulatan. Upang magnilay ng maayos ang ating mga kaluluwa ay dapat magmuni-muni sa kung ano ang kung ano po yung masasabi po natin, yung bang nire-reflect po natin
sa ating mga isipan. Yung bang ating pong ipinapasok, no? Kumbaga, makikita po natin na ang ating mga puso ay dapat magalak sa kung ano ang nahawakan ng ating mga kaluluwa. Praise God. No, nagninilay-nilay tayo kapag dahan-dahan tayong nagbabasa, no? Praise God. Kapag kumbaga ninanamnam po natin, no? Ito po yung pagninilay-nilay na para bagang sa pagkain, di ba? Alam nyo, ang pagkain natin, kapag kayo ay mabilis na lumulunok at hindi ninyong nginunguyan ng maigi ang inyong kinakain, ay para bagang hindi kayo kumain nun dahil hindi nyo malalasahan kapag hindi po ninyo ito ninanamnam ng maigi. No po? Praise God. So ganun din po mga kapatid, pagdating sa salita ng Diyos, sa pagninilay-nilay, iniisip po natin maigi at dahan-dahan po nating ninanamnam yung mga binabasa po natin. So may panalangin sumisip-sip at mapagpakumbabang umaasa sa iyahayag sa atin ng Diyos sa kanyang salita. Ang lahat ng ito siyempre ay sa mulat na pag-asa sa ating kalooban na nagpapasiglang gawain ng Espiritu Santo. Praise God. So lahat ng ito mga kapatid, yung pong tayo po ay mayroong pong kamalayan, no? Kamalayan sa ating pong kalooban. Praise God. Na ang banal na espiritu ang siyang naghahayag po sa atin, no? When we slowly read and prayerfully absorb and humbly rely upon what God has revealed to us in His Word. So yan po mga kapatid, no? Kapag maingat po natin talagang tayo po ay nagninilay-nilay ng dahan-dahan at kumbaga prayerfully na tinatanggap po natin, inilalagay po natin na may kapakumbabaan at tayo sumasandal sa kung ano ang inihahayag sa atin ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Praise God. So yan po mga kapatid, iniisip po natin maigi ang mga binabasa po natin. Hindi lang po basta babasahin yan. Kumbaga yan ay ninanamnam mo kapatid. And masasabi rin natin that na ang pagninilay-nilay ay yung pagiging attentive po natin, no? Yung pong tayo ay nagpe-pay attention sa Diyos, yung tayo po ay talagang nakikinig, no? Kumbaga ikinikiling po natin ang ating mga pandinig, no? Sa kung ano ang sinasabi ng kanyang mga salita. Praise God. It is one way we keep seeking the things above where Christ is, according to Colossians chapter 3 verse 1. Praise God. Hallelujah. So patuloy na pakikipag-ugnayan ng ating isip sa Diyos at ang pagpapanibago ng ating mga isipan. Tandaan po natin, no, sinasabi ng Roma 12, no, be ye not conformed unto this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Bahagi ng proseso kung saan ang salita ng Diyos ay tumatagos sa kaluluwa at espiritu na may liwanag at kapangyarihan ng pagbabago. Praise God. So, tandaan po natin mga kapatid, ang pagninilay-nilay o yung tinatawag nating meditation to the Bible, no, ay isang bagay na napaka-importante at napakahalaga sa buhay ng mga Kristiyano. Amen? Praise God. Alalahanin po natin mga kapatid, ang sinabi po ng Josue 1:8, di ba? Ang aklat na ito ng kautusan ay hindi hihiwalay sa iyong bibig, kundi pagbubulay-bulayin mo ito araw at gabi upang iyong maingat na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat doon, sapagkat kung magkagayoy, gagawin mong masagana ang iyong lakad at kung magkagayoy, magtatagumpay ka. Praise God. So ito'y napakahalaga sa ating pamumuhay. Kung nais nating magtagumpay, kung nais nating maging masagana, kapatid, kailangan mo ang magnilay-nilay sa salita ng Diyos. Ayon din po sa aklat ng mga awit, talatay 1 hanggang 2,